Lahat ng mga nagsa-cellphone dyan, isip mo, pakiano ninyo, no? Maging ano tayo sa salita ng ating Panginoon so we can concentrate. No? Who knows, na alam ko, ayaw mo, may galing na mo, may katetext ka, malapit na, magkakos na katapos. At alam niya, di ba? So it's very important na alisin natin lahat ng ating mga, no? Idulin tayo, no? I-silent yun. At mo napintas, tigas na yung nagagal. Okay. So, once again, kahit kuman nga basahan ligay binasan yung apoktatay, in the book of Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Kuna na dito'y, come to me all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Okay, pag-usapan po natin sa umaga na ito ay based on the three short brief passage ay patungkol po sa tinatawag nating ano? Rest in Christ alone. Dejay, kinantatayo tatay. No? Ito tayo, ada ka dyan, dun ka dagajay testimony. Dun ka dagajay kanta eksakto amin. Sakto, no? Na-fit. No? Dahil kasi etong pag-usapan po natin, eto yung mga tao, napapagal, nabibigatan, lahat to, no? Kaya sabi ko, naitsamba kaya? Alam naman natin na walang tsamba, no? Kung papansinin po natin from chapter 1, para makita natin na sa verse 1, going down to verse 28, para makita natin yung tinatawag nating konteksto, no? Kung sino ang pinagsasabihan ng ating Panginoon, ay tatlong grupo ito. Okay? First, kung pansinin po natin, dito sa tinatawag nating mga disciples ni John, from 1 to 6 yan. Di ba? So, pagbababa ulit tayo, mapapansin po natin, yung mga iba ay yung mga Pharisees, yung mga scribes, na kinakalaban nila ng ating Panginoon ng araw. And of course, yung pangatlo ay eto yung mga taong no? Sumusunod sa Kanya. At dito sa pangalawa, kasama yung tinatawag natin, yung cities of itong wicked cities na sinasabi ng ating Panginoon sa 7 to 19, kung babasahin po ninyo yan, ito ay patungkol po sa mga wicked cities na isinumpa ng ating Panginoon. Yan. Ayan. And then, of course, the fourth one, the third one ay, ito yung pangatlong grupo na kung saan. Ito yung mga Hudyo na kung saan ay ipinataw sa kanila yung talagang batas ni Moses. Okay. Pero bago natin tungayan ito, tayo po sa manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa isang pagkakataon na amin pong maririnig sa inyo. Ang mga kalakasan namin, mga karunungan namin, Panginoon, para kami po ay makapagpatuloy sa magitan ng mga salita mo. I pray, O Father, that at this very moment in time, may your Holy Spirit work in our midst, so that whatever truths, whatever insights, Father God, that you want us to know, so be it, Father, for the glory of your name. So Lord, once again, we thank you. We thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. And Amen. Very familiar ba sa inyo ang salitang weary? Alam niyo yung weary? Napapagal. Nabibigatan. Familiar kaya sa bawat isa sa atin, no? As I hear those what I mean is those testimony a while ago, those songs that we have sung, actually makikita ko, no, tamang-tama ito sa ating pag-uusapan sa
umaga na ito. Hindi natin alam. Hindi ko alam sa bawat isa sa atin. Maybe, some of you ay nabibigatan patungkol sa physical na kalagayan. Maaari ang iba, psychological. No? Maaari ang iba, sabi mo natin, emotional. At maaari ang iba, sabi mo natin, mga bagay na pangailangan ng bawat isa sa atin. Na kung saan yun ang nagbibigay ng wariness ng bawat isa sa atin. Kaya nasabi ko, does the word weary describes describe your life? Ha? Kento, ha? Uno, agkakapit kayo kaditi, may siya nga, kung nata yung tali nga, hindi yung mabangkang katawanin, kaya yung ulan, awanin di pagkaputan. Dahil iti tattago nga inadresan ni Apo tayo nga Isu Kristo during that very time. He said, he uttered verse 28 to 30. Yan yung mga taong kanyang pinagsasabihan diyan o inaadresan patungkol po sa tinatawag natin salita niya. Di ba? At ang mga taong ito, nakapalibot sila sa ating Panginoon. Ha? Maaming sa kanilang vain efforts, anong talaga nagpapagalsok, ang pagagawin nila ang kanilang magagawa, patungkol sa kanilang relihiyon, okay? Or sila ay nag-struggle patungkol sa kasalanan. Pero, kapatid ko, isa ka man dyan, you need to know, okay, kailangan alam mo that you can still have a rest for all those struggles in life. Meron ka pang rest, kapatid. Kaya ako sabi ko, rest in Christ alone. Si Kristo lang. Wala nang iba. Wala nang ibang kapahingaan na kung saan, totoong kapahingaan na kung saan doon tayo talaga magkakaroon. Kundi kay Kristo lang. Di ba? Meron pa silang tatakbuhan, refuge, para sila po ay magkakaroon ng tinatawag nating kapahingaan. So sa umaga na ito, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, it is my duty, it is my task, no? Para sabihin sa bawat isa sa atin na meron pa tayong kapahingaan. Hindi ko alam ka ako sino sa bawat isa sa atin. At kung isa ka man dyan, kapatid, eto na nga ang para sa iyo. You can rest in Jesus Christ alone. No? Sa tatlong verse na ito, parang may makukuha tayong mga kayamanan dito, mga kayamanan na parang mga mama na nagagalit sa atin. Para makita natin ang katugunan ng ating nararamdaman. Weary and heavy laden. Kung isa ka man dyan, allow me na bibigyan kita ng tinatawag natin pag-asa sa umagang ito. Patungkol sa salita ng ating Panginoon. At dito sa Christ, rest in Christ alone, there are truths that we must and should consider as the passage unfolds, no? Habang nakita natin itong passage na ito. May mga areas, mga primary areas where we can find rest in Christ alone. Tingnan po natin, no? Unang makikita po natin sa verse 28, ano sabi na yung ating Panginoon sa mga tao na ito? Come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Hali kayo. Kayong napapagal, kayong nahihirapan, sabi niya. At bibigyan kayo ng kapahingaan. In the book of Jeremiah, if I'm not mistaken, 16,
Kapag ikaw ay dumating sa isang lugar, dumating ka sa isang kalsada na kung saan ay nagkaroon ng junction, papunta kaliwa, papunta kanan. Hindi mo alam kung saan ka. Sabi lang, stand at the crossroad. Sabi niya. And look. Sabi, di ba? Sabi, and look for the old path. Sabi niya, kita biruton. Di dyan. No, ada ka to eh. Siyempre, dali anda ito they had no rest. Anda ka mo, niya pag naanda eh. Pero sabi niya, you stand there and look for the old path. 16 ba yun? Yan, monitor bishop. 16. Okay, this is what the Lord says. Stand at the crossroad and look as for the ancient paths. Ask where the good way is and walk in it, and you will find rest for your soul. But you said, we will not walk in it. Hopefully, we are not those people during that time na ayaw nilang. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Kaya balik kayo sa dating daan, sabi ko. O yun sabi, di ba? And ask for the ancient path. Tanungin mo kung saan ang dating daan. Diba? Yan sabi. O sa Tagalog, sabi. And actually, ng passage nila. So in verse 28, we can see that as far as the passage is concerned, sabi niya rito, there is a rest of salvation. Okay? Rest of salvation. Remember those people whom the Lord Jesus Christ was addressing. These are those Jewish people of whom the law was put upon them. Nabibigatan na sila, hindi nila kaya yan. Napasanin yung mga batas na yan. Sa Mitzvot, no? Sa halaka. Sa libro ng mga Hudyo. Nagkaroon ng 613 ginawa nila. Yung tinatawag natin negatives at positive. If you go over Genesis to Deuteronomy, the 5 books of Moses, you can see that the do's and don'ts. Ado na ganuni jay. 613. How could they obey all such? Paano nila masusunod yan? Di ba sabi ni James sa 10 utos, kung isa ay linabang mo, wala na lahat? Ganang sabi ni Iko eh. Ang pangalan ni James eh. So, what are these elements that involve salvation in as far as verse 20 is concerned? Dito, kung titingnan ko natin, isang elemento dito ay may panawagan. There's a call of rest. No? Come. No, it's actually, pero paggamit ito sa kwan eh, come here, parang ganun eh. Para magamit yung it was actually an adverb. No, it's an adverbial, hindi ito verb. Yung come here. And no, it's not actually a command, it's a gentle invitation. No, it's a gentle invitation. To those, sa mga talagang nabibigatan sa kanilang buhay. Yan po ang dito, no? Dahil wala na, sabi niya, wala na, hindi nyo kaya yan. Yung batas na yan. And the Apostle Paul says, wala kapag law is tantamount or equal to sin. Kailangan talaga ang Panginoon na dumating dito. You know, yesterday, this was actually relative to our topic yesterday. No? About our Lord Jesus Christ, and we were studying when I was teaching to my students. No? Na patungkol sa ating Panginoon. No? Wala nang iba. So, wala nang ibang person o wala nang ibang lugar para tayo magkaroon ng totoong kaligtasan. The true saving grace than in the person of our Lord Jesus Christ. Yes, this is relative to what we call the covenant of grace that we have been talking yesterday here with my students. Yung covenant of grace. Alam mo covenant of grace? Diba? Works kasi nung una eh.
When Adam sinned, yung tinatawag natin covenant of works, di ba sabi na pa yung huwag kang kakain dyan, huwag kang kakain dyan, pagkakain ka, mamatay ka. That is what we call the covenant of works. He failed to obey. So, there must and should always be somebody to take place. And that's the second Adam. And that's no other than our Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Yesus Cristo. In the book of Corinthians, chapter 5, verse 12 to 21, sabi niya rito, one man brought sin into the world, and all sin. Lahat ay nagkasala na. Pero dumating din ang isa, nagbigay ng buhay sa mga iilan. Kaya nga hindi pwedeng lahat. Diba? Yan namin pinag-usapan kahapon, no? At yan nga, wala nang iba. Even the Bible is replete in all passages about the person of our Lord Jesus Christ, that He is only the means to salvation. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Sabi pa na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but shall have everlasting life. There's no other name given unto man of which we can be saved. Only in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Diba? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. That's how the Apostle Paul addressed the jailer when he said, Sir, what must I do in order to be saved? Believe in the Lord Jesus Christ. So, dito, tunatawag ang ating Panginoon sa mga hindi na kayang pasanin yung batas ng Old Testament. So, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa panahon natin, maraming tao, no? Na naghahanap ng kaparaanan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang reliyon, no? Sa pamamagitan ng kanilang gawa, sa pamamagitan ng kanilang kabutihan. At sila ay self-righteous, no? Self-righteous. They gain righteousness in themselves in doing good things sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga mabubuting bagay. Pero ang mga tao na ito nagre-reject about having faith in the Lord Jesus Christ. Time will come. They will soon come to learn that they are doomed to fail. Failure sila na. Wala na. So yun yung panawagan ng ating Panginoon. Wala na eh. Kaya sa akin na kayo. Sa akin na kayo. Dahil sa akin lang makukuha na, makakamtan ninyo yung kapahingahan. Di ba? Ito yung tinatawag na salvation express. Di ba, in the Old Testament, yung mga Israelites, they were in bondage in Egypt, right? Doon sila sa Egypt, they were in bondage, and then God sent Moses, kaya nung ating pinag-usapan ng that is related to what Pastor John will preach last Sunday. Inutusan na si Moses para ilabas. So he redeemed all those Israelites, the people of God, the nature of God. Inilabas at dinala sa Canaan para lang makapagpahinga sila. Called that Canaan's rest. But you know, it's just what we call a type of what our Lord Jesus Christ did, because Christ, ito yung tinatawag na anti-type. No? The archetype. Siya yung totoong pagpunan ng tinatawag natin kapahingan. Wala na. Even the Israelites, when they arrived in Canaan, di ba? They are still being surrounded by Gentile nations. They are being oppressed by Gentile nations. So still they have no rest. But it's only in Christ that we will have true rest. Diba? Because in the Bible, for by grace we've been saved through faith, not from yourselves, not by works. It is a gift of God, so that no one can boast. Para walang magyabang na ako ay pumilos, Panginoon, sa baba. Diba? Ako ay gumawa, ganito. Pero, sabi ng Matthew 7:21 onward,
I never knew you. Away from me, you evildoers. No. Lord, we have been preaching your name. We did miracles in your name. But I will straightforwardly tell to them, get the hell out of me. See? That will be the consequences. Sa mga taong nagtitiwala sa kanilang relihiyon, nagtitiwala sa kanilang sarili, nagtitiwala sa kanilang trabaho. No? Yan ang mangyayari sa bawat isa sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, tumama, dahil ako lang nakapagbibigay sa inyo. Yun ang unang elemento na latawag natin. Rest to salvation. There's a code. And then, moreover, nakita po natin, hindi lang may code yun, pero meron din yung mga candidates of whom the Lord Jesus Christ was addressing the so-called come. Diba? You know here, the call is actually extended only to those particular group. Dahil sabi ko, tatlong klase kasi yung tao, di ba? Yung mga iba, yung mga Pharisees, na kung saan. Pero sabi ng ating Panginoon, when He said, come, it was addressed to a particular group. At sino ang mga ito? Titingnan ko natin. Sabi ng Bible, come to me all of you who are heavy laden. Okay? Diba? Sabi niya eh. Come to me all of you who labor and are heavy laden. So makita po natin, eto lamang po ang makakapunta sa ating Panginoon. Yung mga Pharisees doon, yung mga who claims to be self-righteous, no. They cannot come because they're already righteous in themselves. Hindi na sila makakalapit dahil matuwid na sila sa kakalinan sa sarili nila eh. Di ba? Tama yung religion namin eh, akala namin eh. Kaya, it's no need for us to go or to what I mean, to answer to your invitation. Wala. Makikita po natin yan. So it was only addressed to a very particular group. It is an exclusive invitation. It's an exclusive all. Come to me all. Yung all. Sino yung all? Yung lamang nabibigatan. Yung lamang po na hindi kayang pasalin na ang batas ng Old Testament na pinapangaral sa kanila. Diba? At yun lang ang address yung all. It's only to those who labor and or are heavy laden. Pag sinabi mo kasi heavy laden, ito na yung pagod na eh. Pit pa. Pit pa. Wala na talaga, hindi na makaina. Ganun. Mabigat na yung batas. Tapos, pilit pa nila. Diba? Nang napakabigat. Siyempre, ito yung mga tao rin na hindi nila alam ang ating Panginoon, but they are still sinning. Hindi nila alam ang ating Panginoon, kaya sila nagkakasala pa rin ng mga ito. So, it's also these people who are struggling in sin. Subordinates nila, yung mga sumusunod sa kanila. In the book of Matthew, chapter 28, verse 4, for they bind heavy burdens, hard bear, and lay them on man's shoulder, but they themselves will not move them with one of their fingers. Yan ang mga leaders ng araw. Pinapahataw nila lahat sa kanilang mga membro ang kabigatan, pero sila nakaupo doon. Di ba? Di ba sa atin, I think this also relative to the trending missionary foreigners who come here to the Philippines. Umaylat yung Pilipinas. Establish na dati church na, yaman talaga yung Pilipino.
Kayo, picture-picturean mo, kadili ang kasalan. At dadalang kayo nga tutubang. Doon lang sila nakaupo. Taga-utos lang, ganyan ang mga tao nung araw, yung mga Pharisees. Ang dami nilang ipinapataw na kabigatan sa mga tao, kaya ganun na nga. No? Nakakaroon ang makikita mo, no? Kung makita po natin dito, mga kapatid ko kay Kristo, no? Ang tinatawagan ng ating Panginoon ay hindi yung gumagawa ka ng mabuti para makalapit sa Panginoon, no. Definitely no. No? Hindi po pwede yun. Alam ng ating Panginoon kung sino talagang makasalanan. At makikita niya sarili na isang araw, pagdating ng isang araw na yan. Na yung gagawin niya sa sarili niya, yung kanyang pinapagal para lang magkaroon siya ng tinatawag nating kaligtasan, ay mawawala rin. No? It's a foolish of time. It's a foolish waste of time, I would rather say. So, yun ang mangyayari sa mga tao na ito. Talagang ma-accomplish natin ang kaligtasan niyan kung tayo nga ay candidate sa purely grace ng ating Panginoon ay Diyos. Alam niyo yung covenant of grace? Ito yung ginawa ng ating Panginoon. It's an eternal covenant actually in heaven. Nung nag-fail, they know that Adam would fail. So it was the Lord Jesus Christ who said, I'm gonna go down and fulfill what Adam failed to do so. Ako ang gagawa niyan. Ay, kumama siya. Anong ginawa niya? Pinanganak dito. Sapsaban. Kawawa siya ang ginawa na mukhay, nag-aaral, hanggang sa namatay sa cross. Tapos muling nabuhay. Kikita natin. Yun na ay expression. Yun yung tinatawag natin. Ano yun, Pastor? Makalimutan ko. Kung nandun na yung sa taas, tapos isinilagay dito. Ha? Ano yun? Kung nakakaalam dun eh. Yung pinag-uusapan doon, tapos in the history ay pinapangyari. Intra ba? Extra. Ay, extra. Opera and extra. Dahil ang opera and extra doon. Now, the operation of God within the triune God to have a council, the council among themselves, ang pinilang Panginoon na pupunta Panginoon, apilo ng Ama, pupunta ang Panginoon para mamatay sa kanila. So I'm trying to explain to you theologically para makita ninyo kung anong ano ito. Kaya pumunta siya dito. Namuya, sabi niya, come to me, all of you are heavy laden. Those are expressions of the covenant of grace. Kaya nga, grace lahat eh. Di ba mga Sister Grace? So makakamtan natin na the true regeneration, the washing of regeneration. Dahil sa mercy niya, again, we were renewed by the Holy Spirit na buhay tayo. Alam niyo, very encouraging ang verse na ito. Yung sinabi niya, come to me all of you who are weary. Because, you know, it encompasses all sinners na talagang tatawagin ng ating Panginoon. Na kung saan sila po ay papasok. Pero nakakalungkot mga kapatid dahil kahit sila ay nakikibaka, no? Tinatawag natin mundo na ito. Sa kanilang mga kasalanan. They cannot actually do it. And of course, their efforts will fail in the end. And I will say again, to have a spiritual rest, it is only found in the person of our Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Kapatid. Kasi pag sasabihin mo, ikaw, wala nang iba. Sa Kanya lahat. Kaya nagagawa natin ang nagagawa natin na imposible dahil sa Kanya.
Di ba? Or dahil sa'yo? It's because of faith. And it's not only that, as far as the passage is concerned, ika nito, di ba sabi niya, come to me all who you labor and heavy laden, and I will give you rest. Okay? Ano yung tinatawag natin is actually a rest of covenant. Di ba? A covenant rest. Bakit po? Dahil kasi sa covenant, ganito, para maging maaral kayo, no? Magkaroon kayo ng aral. Ang pag sinabing covenant, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, there are two parties that would agree. And it's the Lord Jesus Christ and these people who are heavily beladen or burdened. Ito yung pinasabog na covenant. And within the covenant, of course, sa dalawang ito na dalawang party na ito, there's a promise. And what is the promise? It is rest. Rest. Salvation. Rest. So, yun po, no? Ang makikita po natin, yan po ang sinasabing covenant. Kaya nga may covenant of rest eh. Nung sinabi ng ating Panginoon na hali kayo. So, He is the first party and the second party is those who He is inviting. At may promise na sabi niya, come to me and I will give you rest. Yun yung tinatawag. Pag sinabi mong rest, it speaks about quietness, no? Talagang ano ka, wala kang problema, no? Calmness, kahit sa panahon na kung saan ay talagang grabe. Yung quietness, calmness. Pero ang tanong, have you experienced such? Nung dumating yung mga ganyan, ay kung saan tayo, nabubulabog tayo. Ha? Sabi ng Panginoon, come to me, rest. No? But you will be fully and freely be saved. No? Without any works whatsoever. Hindi mo na kaya dagdagan pa ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya niligtas na ng Panginoon? Bakit? Kaya naligtas ka? Bakit? Ikaw ay nanampalataya? Ikaw gumawa ng ano? Hindi. Niligtas ka ng Panginoon dahil ikaw makasalanan. Amen. Yan ang contribution natin ng ating kasalanan. Kung hindi ka makasalan, hindi ka niligtas ng Panginoon. Yan yung mga self-righteous na mga ibang tao rito na tinatawag, hindi tinawag ng Panginoon. Yung particular group lang na ipinasay yung batas sa kanila. No? So mga minamahal ko kapatid, no? Mga kaibigan, hindi ba yan ay blessing? Isn't that a great blessing? Di ba? Kung talagang napipigan natin ang katotohanan dito, ay mauunawaan natin na kung saan nasa Panginoon ka para sa iyong kaligtasan, ay makikita mo magkakaroon ka ng spiritual rest. Spiritual rest. Diba? Ang kapayapaan ba? Wala kang problema. The fruit of the Holy Spirit, love, peace, and joy. Di ba? Dahil kasi ang ligtas binigyan ng Holy Spirit. At nasa sa Kanya na yung tinatawag natin peace, which is the fruit of the Holy Spirit. Yung peace na yun. At dito kapag ikaw mayroon kang spiritual rest, of course, you are given peace with God. Di ba? Sabi ng Romans 5:1. Anong sabi niya? Where you have been justified and have peace with God. Diba? Sabi na doon. At magkaroon kayo ng kapayapaan na kung saan ay hindi mo na kailangan mag-struggle pa para mag-please ang ating Panginoon. You'll never do such. Hindi pwede. No?
wala ka ng problema. Yung countless na ninyong salvation, you have that countless in as far as your salvation is concerned. Diba? Kung darating man ang kamatayan, yung tinatawag natin the fear of the unknown, ay wala kang problema. Because you know your eternal destiny. Right? Diba? Ganyan ang pag-iyamin nito. And we are given future. Ay, man, kung mapayapa ka, di ba? Sabi ng Panginoon kayo ay nasa aking kamay. Di ba? And no one can snatch you out of my Father's hand. Wala. Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So sa ating paglalakbay, kung talagang nasa iyo tinatawag na ano na ang salvation, kapatid. At salamat sa Panginoon. Pasalamat ka kung meron kang kapayapaan sa iyong kaluluwa. So nakita po natin, yun po, rest for our soul. And not only that, now, as the Lord Jesus Christ continues, He said, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle, lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. So dito makikita po natin, no? Pagkatapos niya sinabi yung rest for our soul, He goes on to directly points to the sojourner. Alam niyo sojourner? Yung mga sojourner, yung mga tao na pansamantalang namubuhay sa mundo nito. We are sojourners of this planet Earth. Hindi tayo magtatagal. We just only sojourn here. That is, akin to the world. So, ang ating Panginoon nandun sa San Samuel, kaya sabi niya, take my yoke. You be a partner with me in the ministry. And the ministry, yung kariton na yun, at ang daming laman nun, mabibigat. Lahat ng mga sinasabi ng Diyos na doon na dapat hinain. Yun yung point dito. Maano nyo, makukuha ninyo yung imagine nito. Na, yung samul na ito, dalawa kako, di ba? Dalawa ko. Ganun nilagay sa duwang? Sa kalabaw? So, ang ating Panginoon na yan dito. Kaya sabi niya, take my yoke, doon ka. At siyempre, may hihirain dyan sa likod. At yung nandoon sa likod ay napakarami, mabibigat yan. Pero hindi mabigat yan. Pag kasama mo ang Panginoon dyan, nahihila. Amen? Mabigat lamang yan kung ikaw lang. Amen. For your own glory. Yes. Maraming dyan. Di ba? Nagawa nila, that's only for their own glory. Yan yung rest of satisfaction. And you know, it's a very rare commodity as far as the world is concerned. No? Walang ganyan. Because, alam mo natin, na ang mundo ito ay walang satisfaction. Mayaman na nga, napakayaman na nga, magpupura pa, ano ba yan? Di ba yan ang nangyayari? Dahil walang satisfaction. But you see, ang picture nito kapag ikaw ay tayo mga Kristiyano kapag talagang ilagay natin yung isang sangon na kasama natin ng Panginoon para hilain lahat yung mga ministry, my friends, maganda ang resulta. No? So ito yung sinasabi, take my yoke. Isang kahoy kasi yun na inilalagay na para sa mahila nila yung nasa likod na ayaw ko kakalikod siguro niya. Pasagan ko na ito, pasagan ba? Ito yung idea na inilalagay ng Panginoon sa kanyang mga followers. Okay? So, He expected them to have partnership in the work that He has entrusted to them. Diba? Pumaga ating Panginoon. Gano'n na makikita po natin. Pero, yun na, nakakalungkot dahil
Very strange, so very foreign sa mga mananampalatayang ganito. Ayaw nila. No? Ayaw nila yung partnership sa ating Panginoon. Maging satisfied lang tayo, kapatid, sa ating ginagawa araw-araw, kahit ano bang ministry. We call it a ministry, holistic ministry ang ginagawa natin. Hindi lamang yung pupunta sa church. Lahat ng ating mga ministry, lahat ng ating mga ginagawa, ang ating business, whatever. No? Basta kasama natin ng Panginoon, you are satisfied. There's a satisfaction. Diba, hindi ka na gagawa. Mangungupit pa dyan. Then ang point dito, yung sakol na ito na sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, He wants His followers to be engaged, to be partner, to be yoked sa trabaho ng ating Panginoon. Yan. Saan yung ano ko? Armalit ko pa rin ang ganda. Meron ako preacher na nakikita tinuturo niya ganyan ha. This one ha? Ito yung sangun. Baliktad sangun. Pero in the ancient times, it's actually dual option. Tumanguyod dito. So, yun ang point dito. Yan, dalawa pala, di ba? Dalawa? Yan. Salat ko yung salat. Pero kung may isa, bibigyan mo na. Mabuti dalawa. Di ba? So, yun na, gusto ng ating Panginoon. Dahil kasi kapag i-deny natin yan, we will deny our destiny as Christians. Because believers are not saved by works. As I said a while ago, again, I reiterate that if we had partnered with our Lord Jesus Christ, yan, may saysay yan. May saysay. Pagdating ng panahon, may bunga yan na bibigay ng ating. Diba? Sabi kasi ng provide grace to be joy to it, not from yourselves. It is a gift of God, not by works. So that no one can boast. Pero punta ka sa verse 10 ng Ephesians chapter 2 verse 10, makikita mo, for you are God's workmanship. Prepared to do good in advance. Yun. We are God's workmanship. So, may katuturan kung kasama natin ang Panginoon sa ating ministry, pag sa sarili natin lang yan, wala. Yes. Walang saysayan. Wala yung tinatawag nating reward. No? Doon sa judgment seat of Christ. So my friends, nakita natin when we rest in our salvation, yung point natin, there must and should also be a rest of satisfaction. No? And the rest of satisfaction is working with the Lord. Nakikita ninyo yung trend ng ating pinag-uusapan. Nagkaroon tayo ng rest ng kahapon. Sabi ni kapatid na John. Hindi ba? Faith plus work is called to salvation, no? It is only faith is called to salvation, is called to works. Ganun po. And yung faith plus work is called to salvation. You cannot help God with your salvation. It isn't enough. No? Hindi tama. Sabihin mo nga, nag-profess ka that you're a Christian. Pero, wala namang saysay. Nag-profess ka ng faith, sabihin mo, Kristiyano ka na. Remember, napakarami pagdating ng panahon, na nagsasabi ako'y nananampalataya, but they're gonna go to hell. Diba? Ang ibig sabihin ng tinatawag natin kaligtasan. So, ang tunay na kaligtasan, it will always manifest. No?
itself in obedience. Yung mga ginagawa natin, being faithful and nagtatrabaho para sa ating Panginoon. Diba? So kaya kapag bigay natin ang sarili natin sa ating Panginoon, mga minamahal ko kapatid kay Kristo, para sa Kanyang ministry, malalaman mo lamang that you will be truly satisfied. No? Talagang makmaknal ka in your hearts and soul. Makmaknal ka sa iyong kaluluwa. Yes, of course, Jesus will make a difference, but that difference must be outlined. Kailangan din mo ipabuhay yan, ha? Di ba? So, nakita po natin yung tinatawag dito na satisfaction is found in service. Kailangan sa service. Pag nagsisilbi ka sa ating Panginoon, you're truly satisfied. Faithfully, doing all what He commanded. Nakasama natin siya sa paghihila sa kanyang yoke na yon. At nandoon sa likod na yon, yung pasagan o kariton, nandoon lahat yung utos ng Panginoon na dapat gawin ng isang mananampalataya. Marami dyan, hindi ko na babanggitin. Alam na this, di ba? Yan. So, yun po yung tinatawag na satisfaction is found in service. Yan. Matatagpuan lang natin yan pag nagsisilbi tayo sa ating Panginoon. Yan, ulitas tayo eh. We have the rest of salvation. Now, we have a rest of satisfaction. Paano yan? Where can we find such? In our service. Can be found in our serving the Lord. Pangalawa, it can be found in surrendering. Na? Come, sabi ng ating Panginoon, come, take, sabi niya, learn from me. So, ang lahat ng mga ito ay action verbs. Kaya, kailangan, pumunta kayo sa akin, kunin ninyo, at kayo ay maging disipulo ko. Learn. No? So, such words, no? Anticipate some actions. Itong ganitong klaseng mga salita. Di ba? Sa mga nakikinig, ito kasi sinabi ng ating Panginoon para makita niya ang response ng mga taong kanyang pinagsasabihan ng mga salitang ito. Pero, we cannot really get, of course, my friends, etong mga salitang ito sa mga Hudyo lamang. Kung sinabi ng ating Panginoon ito sa mga Hudyo noon, sinabi din niya sa atin, the principle goes as is sa atin. No? It has a great importance for us today. Totoo yan. Di ba? Ito ay very normative. Normative dito. Ito, principle na ito. No? So it was spoken 2,000 years ago. Kahit na ito ay 2,000 taon na, para sa atin pa rin ito. Ha? Pag sinabi mong surrender, anong ibig sabihin nito? Ha? Yung kapangyarihan mo, ibigay mo sa ating Panginoon. Siya ang kukontrol. Ang ating possession. Ibigay natin lahat sa ating Panginoon. That is surrender. No? And surrender is complete. It should be completely done. Yan. Or to surrender is to give oneself in the power of another. Bigyan natin ang sarili natin sa kapangyarihan ng ating Panginoon, yung kapangyarihan natin ganito lang. Bigyan natin sa ating Panginoon. Diba? So yun ang ibig sabihin na tinatawag nating surrender dito. At sometimes to surrender, of course, to a person. Yung sabi ng ating Panginoon, come here. No? Me, I, and I will give you rest. Come to me. So, yung personal pronouns na ito, no? It speaks about a person and no other than our Lord Jesus Christ. Kaya naman ito, it's referring to himself. Siya lang pinagsasabi. Sa akin ito.
Hindi sa mga reliyon niya, sa akin. Hindi yung church, hindi yung founder, hindi yung leader, kundi ang ating Panginoon. Siya dapat ang magkakaroon ng absolute control sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Bakit po? Dahil kasi, sabi na dito, for I am gentle and lowly in heart. Yan. Bakit? Magsusurrender ka sa matapang? Sa masama? Sa masungit? Wala ah. Sabi pa yun, I am gentle. Okay? Ibig sabihin, pag sinabi mong gentle, anong ibig sabihin ng gentle? Hindi kagaya ng pananalita ko? Yan, magawa tayo ng masama. Yun eh. Yan ang gusto niya eh. Nasisiyahan siya sa ganong klase. No? Pero iba sa ating Panginoon. Hindi siya masungit, hindi siya masama. No? Talagang mapagpakumbaba. He's got a very mean spirit. No? And He gently cares. Hindi lamang sa sarili na, pero sa sarili natin. So, yun ang pinakamahalaga, yung isurrender natin ang ating sarili sa Kanya. Hindi ka natin to ever. Kung ibig sabihin lamang ng ating Panginoon ay surrender natin, ay magiging disciple tayo sa Kanya. Alam niyo kapag lahat tayo dito ay naging disciple ng ating Panginoon, we are learner, most especially in His Word. Wala tayong problema. Kahit sino man ang kaharap natin dyan, sinasabi ng Bible, hindi yan eh. Diba? Bakit yan sinasabi mo? Sinasabi ng Bible. Out of context ka. Yan po ang makikita po natin dito. Kailangan maging disciple tayo. Of course, the price is high for being a disciple. Talagang mataas yan. Pero, ang dividendo naman ay grabe. Yes. Di ba? Mataas na ang bayaran, pero pag mag-dividendo ka, grabe. Di ba? Sino ang naka dito ng tinatawag natin oo? Di ba? Magkano ang dividend din? So, magkita po na doon? Kailangan ilagay natin ang ating sarili at bahala na siya sana sa ating buhay. Ganun, nakikita ko yung eh. And let's allow Him to have absolute control Yes. sa ating mga buhay. Dahil talaga, yan lamang po ang person na pwede natin makamtan ang satisfaction sa ating kaluluwa. Hindi naman, yung pangalawa, yung plan. Di ba? Anong sabi ng ating Panginoon? Dahil kasi sabi niya, He expects us na kasama tayo doon sa saul na yon. Ano ang gagawin niya dito? Sabi niya, ang yoke na yan ay easy. Yan po, no, easy yan. Hindi yan mabigat. Pagkasama ninyo ako. Ano sinasabi niya? The life that is under Him is a life of perfection. Tayo po ay nagtatrabaho is a life of perfection. Tayo po, walang mawawala yan. Sa ating ginagawa, pagkasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga, yung na yun na-design talaga na ganito. Fit na fit. Para sa ganun, pag hilain mo, sakto lang na mahila yung tinatawag natin wego o ano pa man dyan. No? Fit na fit. Kapag ang Panginoon ang gagawa sa atin, lagay niya yan, sakto. Yung sangol na yan sa atin. Pag-surrender natin ang ating ways sa Kanya. So nakita po natin mga minamahal kong kapatid kay Kristo, yung
tamang yoke na ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Hindi naman siya ilagay, hindi naman maglalagay ang Panginoon ng sangon ay nalawlaw. Awan na, tayo mga kabuyod na. Sakto lang. Sakto lang, na-fit ang mga maguyod tayo niya karkaripot, deripot. Dahil niya entrusted ministries of the Lord for all of us. Siyempre, nalaik niya ako tayo kay Kristo, magaramin at isang tayo, he was a former carpenter, right? Nalay niya, sakto nga. Siyempre, nalay nga pa carpenter niya eh. Nakalang kabalay din na inararapit. Pati na kita, sakto nga na kita. Ha? Siguro, nung nasa Nazareth siya, ang dami niyang ginawang mga ganyan, mga yoke na yan, mga sakul na yan, no? Pero ngayon, na siya na ang ating ng tagapagligtas, ay, gumagawa pa siya, nag-uukit, parang tagay-fugaw. Tapos tamang-tama na ibibigay sa iyo para sa gawa yung gusto niya. Ewan ko, meron sa inyo, ako meron eh. Ang iba kasi parang, pag sabihin mo, punta tayo, mayaw eh. Wala pang samul ang mga yan. Wala pang binigay ng Panginoon na samul para, gawin yung ministry na ipiniwan ng ating Panginoon. Kapag binigyan ka ng samul na yan, doon, sigurado fit yan at sasama ka yan sa mga ministry na iniwan niya sa bawat isa sa atin. Diba? Diyan ang dapat makita ng bawat isa sa atin. Habang tayo po ay matatawag na ligtas. We have the rest of salvation. Hindi ba kayo nagtataka? Kung ako yung tatayo dito, I always preach Christ. My preaching is Christ-centered. Bakit po? Because the Bible is Christ-centered. The Bible. All the Bible, from Genesis to Revelation, Christ-centered yun. Si Kristo ang dahilan kung bakit. Because it speaks of our redemption from the Alpha to Omega, A to Z. Salvation. Ang ginawa ng ating Panginoon. Diba? Saka, pangalan naman ng ating church is Christ-centered. Diba? We should preach Christ. We should preach Christ. Could either be in the Old Testament or New Testament. Preaching Christ in the Old Testament. We can do that. Diba? So, eto makita po natin. So, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, nakita natin kung naunawaan natin ito, nakita natin yung come to know of your where I give rest. Take my yoke on me. Yun yung words na ikaw ay nagkaroon na ng rest. Salvation. Yoke na. Trabaho, ibig sabihin nun. Anong trabaho? Yung iniwan na sa bawat isa sa atin. Na dapat isagawa. No? Kaya ang tanong ko ulit sa iyo, no? Sa inyo, kung sino man sa inyo ang may nararamdaman, physical, emotional, psychological, whatever, na hindi maganda, maaaring sabihin mo, wala ka pa sa tinatawag na rest of your soul. Rest of your soul. Na ikaw ay ligtas mo lang. O rest of your salvation. Siguro, yan ang dapat mong isipin ngayon. Pupunta ka palagi na pupunta ka ng Sunday, pero wala pa yung rest of salvation sa iyo. It's a waste of time. No? Yun ang pinakamalaga, yun yung primary, yung rest of our rest of salvation. Pero kapag nandun na, wala na. Meron din siguro yung nakatapos ng rest of salvation sa kanya. Pero, kulang naman sa rest of satisfaction. Bakit po? Dahil sarili niya ang kanyang ginagawa, hindi nakikialam sa ministry na iniwan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon, ilagay ninyo ang ano na yan, sahol na yan, para samahan ninyo akong ilayin itong
ministry na yan. Yan ang rason kung bakit binigyan ko kayo ng rest of salvation. Di ba? Huwag tayong maging Christian linggo lamang. Maraming Christian linggo dito. Their faces only appears during Sundays. See? That's very true. Oh, yes, yung pinag-usapan din namin, di ba? There's a reward actually. When we work, no, yung tinatawag natin rest of satisfaction, working with the Lord, time will come. Yung sabi niya rito, ang ating works will be may ipakita ang ating ang ating works pagdating ng panahon. So makita na apoy ka nga sa chapter Corinthians chapter 3 verse 10 pangato. May napakita ang ating ginagawa kung ikaw nga ay may sakot, binigyan ng Panginoon ng sakot. Oo, ligtas ka. Hindi natin, makikita natin yan. Pero, ligtas ka lamang mula sa ako. Wala ka ng reward. Oh, siya. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Going up. Okay? Sabi niya rito, by the grace, you see, by the grace, God has given me, ito yung works, ito yung satisfaction, rest of satisfaction. Dadating ang panahon na iyan ang mangyayari. By the grace God has given me, I lay down a foundation as an expert builder. Para tayong mga siya kasi ang si Pablo, yung kinuha sa ating Panginoon ay inilatag na yun, no? And someone else is building on it. But each one should be careful how he builds. Going down. 11, 12, 13. For no one can lay any foundation other than the one already laid, in which is Jesus Christ. If any man, ito na yung works natin at the end. Yes. This is actually a description. If any man builds on this foundation, using gold, okay, ang trabaho mo ay parang ginto, silver, okay, costly stones, medyo talagang mamahalin niya. Wood, ito na, mahalin ang trabaho mo ay wood, hay or straw, his work will be shown for what it is, because the day that will be the judgment day, that will be the Bema judgment day or the judgment seat of Christ. Okay? Madjudge tayo ngayon. Alam nyo, ito. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. Anong mangyayari? Halimbawa, if what he has built survives, he will receive reward. Oh. Ano ang magsasurvive? Kung ang gawain mo ay gawain kahoy, gawain kayami, masusunog. Yun ibig sabihin nun, walang kwenta. Pero kung pag ginagawa mo ng work dito, ay talagang mula sa puso, hindi mula sa muso, kundi para sa kalulahan ng ating Panginoon, you're doing it out of love, ay talaga, yan ay ginto. Yan ay Precious jewel. ano sabi nun? Silver and costly stones. Hindi masusunog ang mga yan. If what he has built survives, he will receive his reward kapag yan ay gawa ng ginto. Yung glory to God, ginawa mo ito. Oh. So, pag ngayon, itong tinatawag natin, rest of satisfaction. Gagawa tayo, ikilos tayo sa mga ministry, sa mga inutos ng ating Panginoon, o anong man yun, whatever that will help the ministry of the church, that will, and we'll do it out of love, do it for the glory of God. Yan yung mga tinatawag natin, gold, silver, and costly stones. So, let's reminisce. Remember that. Huh? Let's be cautious. Wala magkaroon tayo ng cautious sa ating ginagawang araw-araw. Amen? Amen? Amen. So, hala. Nagtakdal tagaranatin. Madaya na yung ako Diyos. Pinagin na kong daway. At ang pasalamat kami sa kaya ako.
Kada dito'y kinapupnumanan, ngayon ka in pago pa, iti may sakit sa kada kami. What to? Guilty kami man ako Diyos.